Ang kasaysayan ng Mindanao ay puno ng mga kaganapan at pangyayari na nagbago sa mga pangkat etniko at sa buong pulo. Noong sinaunang panahon, ang Mindanao ay tinatawag na Minranao o Minuluan sa mga katutubong wika. Ito ay tahanan ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng mga Maguindanao, Maranao, Tausug, Yakan at iba pa. Sila ay may sariling mga kaharian at kaayusan. Sa ika-13 siglo, nagkaroon ng malalim na impluwensiya mula sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Namuno ang Sultanate ng Maguindanao sa isang malaking bahagi ng Mindanao. Ang Sultanate ay isang malakas at maorganisadong pamahalaan na nagpatatag ng pamumuno ng mga Muslim sa Mindanao. Noong ika-16 siglo, nagsimula ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Subalit, hindi agad naabot ng mga Kastila ang Mindanao dahil sa mga natural na hadlang tulad ng malalakas na alon at matatagpuang mga rebelyong Muslim. Nanatiling malaya ang Mindanao na hindi sumasailalim sa kolonyal na pananakop. Sa ika-9 na siglo, nagsimula ang pagsusulong ng mga Espanyol na masakop ang Mindanao upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa buong bansa. Ginamit nila ang lakas ng kanilang hukbong pandagat at nagpatayo ng mga fortalisa at bastilya sa iba't ibang bahagi ng pulo. Subalit, hindi nila nagawa na ganap na maisakatuparan ang kanilang hangarin na masakop ang buong Mindanao dahil sa patuloy na pakikipaglaban ng mga tribo at pangkat etniko. Noong ika-20 siglo, dumating ang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig at sinamantala ng mga Hapones ang sitwasyon. Nagkaroon ng mga labanan at pagsasanay ng mga revolusyonaryong grupo sa Mindanao upang lumaban sa mga Hapones. Subalit, makalipas ang digmaan, bumalik sa kanilang mga tribo at tahanan ang mga taong naglaban. Hanggang sa kasalukuyan, ang Mindanao ay hinaharap pa rin ang mga hamon tulad ng kawalan ng kapayapaan, pakikipaglaban ng mga rebeldeng grupo at kawalan ng pag-unlad sa ilang mga lugar. Subalit, patuloy pa rin ang pagsisikap ng mga taga-Mindanao na maging mapayapa at maunlad ang kanilang rehiyon. Ang Mindanao ay ngayon kinikilala bilang isang mahalagang bahagi ng Pilipinas, di lamang sa aspetong kultural at etniko, ngunit pati na rin sa aspetong pang-ekonomiya at pang-politika.